Pagdating halimbawa dito sa isa sa mga malalaking nagbago, siyempre itong Blue Ribbon Committee na ngayon ay pangungunahan na po ni Senator Panfilo Lacson, kung babalikan din natin yung siyempre yung closeness din ni SP Soto at ni Senator Lacson, ano. Pero anong nakikita nyo ngayon na si Lacson na po mismo ang uupo? Siya yung talagang nag-expose itong mga ano no, ng mga anomalya na ito. Pero ngayong siya na mismo yung nandyan. Ang tingin ko mas magiging disiplinado yung hearings, 'no? Mas magiging, orderly na wala masyadong mga patawa-patawa. Kasi si Senator Lacson ang background niya is investigation, eh, 'no, Mhm. investigator, 'no. So, ang nakikita ko is magiging step one, step two, step three yung magiging investigasyon. Mm. Mm. Unlike siguro, in the short time na naging, chairman si Senator Marcoleta, dahil siguro abogado siya, sanay siya dun sa mga courtroom drama, eh, mas naging, freewheeling in a way, 'no, yung para mas maging dramatic yung effect ng investigation. Palagay ko 'pag si Senator Lacson na is magkakaroon tayo ng parang order dito na Mhm. meron muna tayong step one, and then pupunta tayo sa step two, then pupunta tayo sa step three. Mhm. Yung isa pa pong banggitin ko na rin na isang mahalaga, naalala ko nung yung reporter natin sa Senate, si Mean Los Baños, sinasabi niya isang mahalagang tinututukan ay kung mapapanatili yung Committee on Finance naman dyan kay Senator Win Gatchalian. At yun na nga, naiwan po sa kanya yan. Anong magiging direction lalo na ngayong budget deliberations? Ano pong nakikita nyo dyan? Actually, Ruth, this is really the most important Mhm. aspect of everything, eh, itong sa change in leadership. Kasi I think with Senator Soto now the president, and Senator Gatchalian still there, and Senator Lacson now in the Blue Ribbon, Mm. mas mapubuksan yung proseso ng budget, eh. Mm. Mas magkakaroon ng attention, sa detalye, at mas magkakaroon ng pagkakataon ang publiko na mapanood Mhm. kung ano talaga yung nangyayari sa budget. And also, kung ano yung nangyari doon sa NEP, 'no, Mm. nung nasa Malacanang pa 'to, nung nasa executive pa 'to. Mm. So this is really yung pinaka-exciting part dito sa change in leadership, na pagdating ng deliberations ng budget, eh, baka magkaroon tayo ng mas bukas Mhm. na proseso, at meron tayong pagkakataon na mapanood talaga yung mga detalye line by line dito sa budget na 'to. Of Mm. course, kasama na dun, malalaman na natin kung sino yung mga nag-insert, Mhm. sino yung mga nagtrabaho sa DPWH para dun sa insertion. So kasama na yon. Mm. Mm. Yung tingin niyo ba, kasi parang isa sa mga naging glaring daw na parang hindi nababanggit nung si Senator Marcoleta po yung nasa Blue Ribbon Committee, yung naging role po ni, ewan ko kung mabubuksan kaya ito ni dating DPWH Secretary at ngayon Senator Mark Villar? Um, what for, 'no? Mm. Mm. Kasi ang pinag-uusapan natin yung budget ngayon, ano. Mhm. Siguro dapat yung ombudsman, yung bagong ombudsman, dapat hindi siya matakot imbestigahan yung Mhm. dating DPWH secretary na senador na ngayon. Mhm. Kasi siyempre sakop yun ng yung mga transaksyon na dapat imbestigahan Mm. for a possible corruption case. Eh, sakop pa niya yung dating administrasyon, eh. So, Mhm. kailangan pasok sa mga investigador nila, sa mga prosecutors, si Senator Villar. So, Mm. maybe in this Senate effort, pagdating sa pag-deliberate ng budget, Mhm. palagay ko dapat ma-mention din siya. But really na punteryahin siya na imbestigahan, Mhm. ang ano ko dun, what for, 'di ba? Yeah, Ang oo. ombudsman talaga dapat may tanga nun. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast. Dito tayo sa totoo, tunay at
but